Again, thank you guys for joining us this Sunday, and hopefully by the grace of God, the Lord will lead us with this message, with this theme that I prepared, and hopefully the Holy Spirit will plant this word so that will be useful with our lives in a practical way. The theme today is serve with love, because our theme this month is Amazing Love. And I want to share with you with this theme, serving or serve with love. I know the standard of service is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Because He said, I came to serve and not to be served. He is the standard of serving others. It's not the pastor, it's not your friend, it's not your parents. The standard of serving others is always Jesus Christ. In other words, siya po yung measurement. And I fell into this trap before about, serving when I started in the ministry. I thought that kapag wala ako ay hindi magpa-function yung church. That was me before. Akala ko kapag hindi na ako yung pastor, akala ko yung church ay hindi magtuloy-tuloy. Ganon ako kayabang dati. Pag pinupuri ako dati, ang galing mo pastor Binupulsa ko yung papuri. Sabi ko, magaling talaga ako. Ganon ako dati. So I learned in a very hard way when it comes to serving others or serving church. Because there were days in my life that nawala yung maganong papuri, nawala yung palakpak, nawala yung music, nawala yung pagindak, na parang pambira, wala na yatang nabibless na message ko, parang gano'n. Dumaan ako sa point na gano'n, and then I realized that, man, I'm serving the Lord wrong. Nawala yung tinatawag nating love sa paglilingkod. And so today, I want to challenge you guys, even to those who are watching at home, that serving the Lord our God is about loving God. So when we say love God, the expression should be serving others. Doon makikita na mahal natin ang Diyos. Yung paglilingkod sa kapwa. Just like what I said, the standard or the measurement of serving God is serving others. So turn your Bible in 1 Peter. The context there actually is about, they have conflict, worldly conflict about, buhay-buhay. And then in verse 8, 1 Peter verse 8, I want to read it to you because this is a very beautiful verse that I want to read it because hopefully you will go back later on and read it with you. And by the way, later on after the service, request ng ating worship leader, I will meet you guys, yung worship team natin, for a devotion. And even me, I'm praying right now that I will start a family devotion once a month sa bahay namin, yung pamilya namin. And hopefully you guys will be challenged as well. Sabi niya, and above all things, sabi niya, have fervent love for one another. The word fervent, if you go to dictionary, it means burning. It's burning kind of desire in loving one another. Glowing, another translation, glowing. Grabe, no? Yung meaning or definition ng fervent, loving one another. And then he said, for love will cover a multitude of sins. If you go back the cross-reference in the book of Proverbs, it's the same. It said the same thing. Love covers a multitude of sins. So if we love one another, there are three characteristics that I want to share with you this morning. That if I'm serving in the church or serving one another or serving someone, there are three things that I want to share with you with the word fervent. And that because of that love covers a multitude of sins. Number one, let me go straight to this one. Kapag naglilingkod ka, may pag-ibig, mahaba ang pasensya mo sa kapwa mo. Mahaba ang pasensya mo. Long suffering. Pahabahan ng pasensya. Ewan mo kung gaano kahaba ang pasensya niyo sa kapwa. No?
Last Thursday, may nagkit-kitan dalawang driver papuntang airport dahil siguro nagkamali lang yung isa. Nagkabulan sila hanggang Terminal 1. Dalawang parehong driver. Nagsisigawan sa kalsada. Hanggang doon sa pag-pick-upan, nagtututukan sila. Paalis na nga lang isa, binigyan niya pa ng middle finger yung kapwa namin driver. At nagsigawan pa sila. So doon mo makikita na hindi mahaba ang pasensya nila sa kapwa driver. I don't know kung gaano kahaba ang pasensya niyo sa kapwa niyo. If you are a leader, dapat mahaba ang pasensya mo sa mga kasama mo. Let's say, worship team mo dito sa church. Pangalawa, hindi natin sila binabayaran. Kaya dito, wala kayong marinig sa akin na kailangan pagalitan ko si Pastor Melchor dahil na-late siya ngayon. Or kailangan pagalitan ko si Brother John dahil hindi kasi wala tayong binibigay sa kanila. Volunteer tayo lang dito eh. Kasi let's say, you are in the working place, makakarinig ka sa supervisor mo pag late ka. Kasi they're paying you. They're paying you to do the job. If you never finish the job that they gave you to finish it, makakarinig ka eh, kasi they're paying you. But here in the church, lahat tayo volunteers dito. Kapag nalate tayo, wala kayong maririnig sa akin. Why? Bakit? Volunteer. Kapag hindi kayo nagbibigay ng offering nyo, wala ka rin kayong maririnig sa akin. Kasi nga, alam ko, lahat tayo may struggle sa buhay. May kanya-kanya tayong struggle. Kaya pahabaan ng pasensya. And again, the standard of pahabaan ng pasensya or long-suffering is Jesus Himself. Gaano kahaba ang pasensya ng ating Panginoong Jesus sa atin. Sa ating mga pagkakamali, sa ating mga bagay-bagay na hindi natin natatapos, mga shortcomings natin. Napakarami. Please do not misunderstand me, when I say pahabaan ng pasensya, dahil minsan, nasusunog din naman ang views natin eh. Sumisigaw din naman tayo sa mga anak natin eh. Sumisigaw din naman tayo sa mga banat sa buhay. Pero, kapag tinignan mo yung long-suffering, ibig sabihin po yan na self-restraint. Ibig sabihin, pinipigilan mo yung sarili mo para lamang hindi ka makaparakit ng kapwa mo. That's the discipline that we need to develop as a believer. And this is what the Bible said. Ang sabi niya dito sa verse 3:9, sabi niya, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, sabi niya, repay evil with blessing because this is your call so that you may inherit a blessing. In other words, people will disappoint you, your loved ones will disappoint you, and not only that, they will offend you intentionally. Yung iba, talagang iti-test ka. You will be tested with your faith. You will be tested kung gaano kahaba ang pasensya mo. And this is what the Bible said. This is the advice of Peter to us right now. Huwag kang gumanti doon sa ginawa nila sa'yo. Pasensyahan mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, pagpasensyahan mo ako. Pasensya. Alam nyo ba yung biskuit ng pasensya? Alam niyo yan? Alam niyo? Marami sa Laguna, di ba? Pasensya. Pasensya. Tinapay, biskuit. Bread is Christ Himself. Pasensya. Alam niyo, sabi ko nga, hindi, it's easier said than done. Lalo pag nasaktan yung damdamin mo, it hurts. You will be, you will be offended spiritually, emotionally, and mentally. Maybe financially. Ano ka? Pasensya dyan. Yung beses mo nang ginawa sa akin, pasensya ka dyan. Pero dahil sa pagmamahal, pasensyahan mo na lang. Madali bang gawin? Of course not. Again, let me go back to what I was saying a while ago. Jesus Christ is standard ng pasensya. Pinagpasensyahan din naman tayo ni Lord eh. Kaya magpasensya din tayo sa ating kapwa. Amen? Pag-uwi nyo mamaya, you will be tested. Pagkain natin mamaya, you will be tested. Ang bira, walang lasa itong niluto ni Pastor. Pasensya mo na lang. Gumising ako ng 5:30 para magluto. Sorry. Sa'yo, Pastor, pasensya na. You see, alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, ulitin ko when they do it intentionally, wrong you or
or they offended you, this is my advice to you right now. Never plan to retaliate whatever they did to you. Can you say amen to that? Amen. Never plan to retaliate. Allow God to do it for you. If someone offended you, they did it intentionally or wrongly or maligned you, they did it intentionally, pagpasensyahan mo na lang. Run away! Move away! Tumabi ka! Self-restraint. Pag-pray mo, Lord, nasaktan ako. Pero give me the discipline right now. Pagpasensya mo na lang siya. And you will growing as a Christian, maturing in the knowledge of God. Sabi mo, Lord, hindi yan, nalagpasan ko yun ah. Nakapasa ka sa testing. Pagpasensya mo na lang. Ulitin ko, hindi madaling magpasensya. Hindi madali. Hindi madali. Alam nyo kasi kapag hindi ka masensya, na-stress ka. Hindi ka nakakatulog na maayos. Hindi mo matapos yung trabaho mo. Hindi ka makafocus. So how to do this? Let's apply this one. Pagpasensya na lang natin. Kapag practical tayo naman sa buhay. Kaya lang sabi ko sa inyo minsan, mahirap itong gawin. Napakadaling sabihin. Pero mahirap gawin. You have the necessary discipline to withhold your emotion para hindi ka makapagsalita ng masakit doon sa nakagawa sa iyo na hindi tama. Alam nyo, later on, ma-realize mo dapat hindi ko na lang sinabi. Alam nyo, kaming mag-asawa, hindi naman kami perfect pero hindi nyo kami makikita mag-aaway. Hindi nyo kami maririnig na magsisigawan. Kami mag-asawa, marunong kami. Nagsasakalan kami ng dalawa lang. She's watching right now. No. Hindi namin ginagawa ito. We learn to just keep quiet. Kalimbawa, nagagalit yung asawa ko, nakaupo lang ako. Wala kang makitang reaction. Pinapakinggan ko na siya sa amin. Kapag tapos na siya, I walk away. And then later on, I will go back. Sabihin ko, may sinabi ka kanina na nasaktan din ako. Gusto ko lang i-clarify kung anong ibig mo sabihin mo. That's how we resolve it. Well, perfect ba relasyon namin? Magsimula kami, of course not. But we grew up together. Ilang taon lang kami, magki-25 years. 25 years this year, March. Kaya gusto niyang maglakbay kami. Sabi ko, tinanong niya ako kagabi, sabi niya, Tart, magki-25 years na tayo. Saan tayo pupunta? South Valley. Sabi ko sa kanya, sige, punta tayo ng Europe. Sabi ko sa kanya, Europe. Sabi niya, may pera ka? Wala. Sabi ko, wala. Wala tayong pera. Kaya, hindi kasi, Europe yung nakita mo yung European motorcycle, siya na nasa isip ko. Dadaling ko siya dyan. Nung nagtitinda ng mga motor dyan. She's watching right now. Sabi ko sa Europe. Let me go back din, wala tayo Here, ang ibig kong sabihin dito, pagpasensyahan na lang niya ako kung hindi ko siya madala sa Europe. Kasi wala naman kami pera. Alam nyo, church, beloved church, and to those watching at home right now, natatest tayo every day. Sa loob ng tahanan, paglabas natin ng kalsada, sa trabaho, natatest tayo every day. Natetest yung maturity natin, natetest yung wisdom natin, natetest yung pananampalataya natin, natetest yung knowledge natin by our own children, by our own loved ones, by our own co-workers, fellow drivers. We are being tested every day. But the good thing about this one, huwag ka lang gumanti. Huwag ka lang gumanti. Baka mas malala ang pwedeng mangyari kapag gumanti ka. Kaya I learned to walk away. Ilang beses naman akong muntik banggain ng kapwa driver dahil may nagawa ko hindi tama, muntik akong sagasaan ng driver dahil sabi niya, ang ginagawa mo yan, parang gano'n, no? Parang aanga sa kalsada, parang gano'n, ano po? Mumurahin ka na, bibigyan ka ng middle finger, but I learned to walk away. Kapwa driver, yes, I learned to walk away. Taxi driver, kasi one of the first driver in Las Vegas for rideshare, me.
Number 4 po ako na nagpalista sa Las Vegas. Kaya more than 14,000 ang completed trips ko. With more than 8,500 5-star. Wow. Ilang beses na ako na-recognize ng Uber as top driver in the world, in America. Wala man lang incentive na pera. I mean, continue the good work. Sabi, continue the good work. Sabi ko, pambira, kung 8,500 na 5-star, tapos tik $1 lang sana, meron akong $8,500. Wala eh. But why I do that? Because, I always think that I'm serving them because of the love of God. Yun po yung nasa puso ko. That's why I'm providing water with with riders every day. Sabi ng asawa ko, hindi ka ba nalulugi sa tubig? Hindi Sabi ko, biro mo, ang tip ko every week, sabi ko ganito at ganyan. Magkano lang ang tubig? $5. Yeah, but actually, deep within my heart, that's my service to them. Ministry to them. That's me. You see why I'm doing this one? Because, serving with love. Not just in the church, but even my work. Let's do it with gusto, let's do it with love. Kapag may ginagawa tayo, let's pour it out. Wag mo nang hati-hatiin. Ibigay mo yung totoong paglilingkod. Ibigay mo yung totoong pagmamahal. Kristiyano man yan o hindi, ibigay mo yung totoong paglilingkod. That's how God is, expectation from us. Very high yung standard natin when it comes to service. Jesus Christ. Kaya kapag naglingkod tayo, 100%. Can you say amen to that? Amen. The second one, na kapag serving with love is that they learn and know how to forgive. Marunong silang magpatawad. Yung mga naglilingkod, magkaama yan magkakbay yan. Kapag mahabang pasyensya mo, kasi nga marunong ka din magpatawad. Alam nyo, mas mahirap itong gawin. Alam nyo ba yung kanta ni Sharon Cuneta? Sharon Cuneta ba yun? Balutin mo? Hindi, yung forgive and, ano ba yun? Sharon Cuneta ba yun? Yung Sharon ba yun? Forgive and forget? Hindi yata. Kalimutan ko kung sino kumanta. Alam nyo, ang ibig sabihin nito ay hindi tayo magbibilang ng pagkakamali o pagkakasala ng iba sa atin. Huwag kang mag-multiply, huwag kang mag-add. Lalo ka lang mapupuno kapag nag-iipon ka ng pagpapatawad. We've been wronged by others, tayo din naman, vice versa. Nakagawa din naman tayo ng hindi tama sa kapwa natin. Kahit yung mga trusted people around us, ganun din, nakagawa sila, ganun din naman tayo. Yung iba ay maybe they are bad-mouthing behind your back, kapag you're not around. Please avoid this one, yung maganda yung pakikitungo mo kapag kaharap, pero kapag nakatalikod ay you're bad-mouthing this person, I heard many things over, as a driver. Pinag-usapan nila yung mga kasama nila sa trabaho, bad-mouthing them. I heard many times, at kapag nakakarinig ako pinagpipray ko sila deep within my heart. Sabi ko, Lord, give them wisdom, na huwag gawin ito sa kanilang kapwa. Alam nyo, let's avoid this one. Bad-mouthing others, lalo kapag pastor, lalo kapag kapwa natin Kristiyano, iwasan po natin ito. Kapag may narinig tayo yung pangit na balita, pag-pray natin, halimbawa, si pastor ganito, pag-pray natin. Buhay nila yan. Hindi natin alam kung anong totoong nangyayari. Ang nakikita lang natin ay maliit na bagay. Kaya minsan, we are misjudging them by saying things na hindi maganda. This is what the Bible said in Colossians 3 verse 13. Sabi niya, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Again, the standard is the forgiveness of the Lord Jesus Christ to us. Sabi niya, make allowance. Ibig sabihin, they are not perfect. We are not perfect. Look beyond their mistakes. Look beyond their shoulders. Kapag hindi tama sa panlasa natin yung nagawa nila o nasabi nila sa atin. Huwag tayong maubusan ng pagpapatawad sa kapwa. My question right now is, how do you know na pinatawad mo na yung tao ito na nakagawa sa'yo? Kapag nakita mo siya, ay hindi na masakit sa iyong puso. Yung ibig sabihin na napatawad mo na siya. Hindi kailangan na lumapit sa iyo para humingi ng tawad. Patawarin mo na siya sa puso mo. Do you know why? Kasi nga,
emotionally, mentally, and physically, and even spiritually, maapektuhan ka. You cannot concentrate, you will be crippled on the things that you want to do kapag mayroon pa rin pain sa puso mo. Alam niyo, mayroong pastor when I was still in Laguna, serving Metro Church. Mayroong kapwa ko pastor na pumunta sa amin sa Laguna, sa pastoral house. And sabi niya that he was verbally attacked by one of the elders of the church that he was serving in Laguna. Pinagmumura siya habang nagbabible study siya because hindi niya nagustuhan yung direction ng lesson. So tumayo itong elder that he was verbally attacked inside the congregation. And he was so depressed, emotionally depressed, that to the point that he was to give up his ministry. And yes, he gave up his ministry. Naggambrot na lang, sabi niya, siguro hindi ako para sa church, sabi niya. But if you look at him, during those times, yung emotion niya, yung depression niya ay grabe. He was deeply hurt doon sa mga narinig niya doon sa elder in church. But the good news right now, after 20 years, yung pain niya sa puso niya, he was able to release it, and now he's serving again after 20 years. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi, lalo kapag masakit. Kasi yung effect niya, hindi natin alam kung gaano kalalim. That's why we need to season the words or self-restrain yung mga sabihin natin. Kasi nga, kapag masakit masyado yung sinabi natin, maapektuhan yung future. Don't forget what King Solomon said in the book of Proverbs. Sabi niya, life and death is in the tip of your tongue. Kaya mag-ingat tayo. It's either we are cursing ourselves or cursing others by the words that we are saying to others. Kaya napakahalaga po, na instead na gumanti ka, na makapagsalita ka din ng hindi tama, even in the book of Ephesians chapter 4 verse 32, it says there the same thing, just like Colossians, na the reason why, or the standard of forgiveness is Jesus Christ Himself. Kaya dapat, mga kapatid, piliin natin magpatawad kahit masakit. Just like what I said, paano malalaman na napatawad mo na, hindi man na masakit sa damdamin mo. And you don't have to be around with that person that hurt you before. Hindi naman kailangan na makipag-fellowship ka na sa kanya or makipag-mingle ka sa kanila. No need. You don't have to do that. You don't have to force yourself na dahil napatawad mo na or nandun ka pa rin. No, you need to put hedges as well to yourself para hindi ka na masaktan muli. Hindi po masama na lumayo. Hindi po masama na lagyan mo din ng konting respeto sa sarili mo. Yun po yun ang ibig ko sabihin dito. Tinanong nga ni Peter, di ba, sa Matthew 18, sabi niya, ilang beses ko patawarin ang kapatid ko? 7 beses po ba? Sabi ni Christ, no. Sabi niya, 77 times. In other words, pagpapatawad ay walang hangganan. Ilang beses magkamali ang kapwa natin sa atin? Maraming beses. Ganon din naman tayo. Magkakasala tayo sa ating kapwa. Kaya good news is, hindi dapat tayo maubusan ng pagpapatawad. Dapat overflowing. I like the illustration of Pastor Melchor a while ago, yung river flowing. Kaya lang hindi niya na alam ang English ng river. Tagalog. Hindi niya alam. Ilog, Pastor, ilog. You see? Overflowing. I like that. Kapag napuno ka ng hindi pagpapatawad, the effect to you emotionally and mentally, man, disastrous. Kapag hindi ka makapag-release ng pagpapatawad. I remember what this elder in Cubao that I served before I moved to Hawaii. When it comes to non-forgiveness, he said that you are behind prison kapag hindi mo ka marunong magpatawad. Kaya napakahalaga na marunong tayo at pag kayo maubusan ng pagpapatawad sa kapwa. The last one, na characteristics ng serving with love is this, mapagpakumbaba sila. They are humble. They are humble people. Humble Christians. Paano malalaman na humble ka? Sige nga. Ikaw, Joy, paano mo malalaman na humble ka? Ngumiti lang. Ngumiti ka lang? Ikaw, Pastor, paano malalaman na humble ka? Huwag na magsalita. Ikaw, Brother Fred, paano malalaman na humble ka? Pasensya.
Paano malalaman na humble ako, brother? Mayabang nga daw ako eh. Mulat sa pool eh. Paano na malalaman na humble tayo? That we are humble believer, humble Christian. Ito ba yung hayaan mo mapakpakan ka na lang nila? Mapakan nilang karapatan mo. Ito ba ibig sabihin nito ay matamatain ka lang nila? Yung ba ibig sabihin yan? Dahil humble ka. Humble ako eh. Sinuntok ka na him. Ay, humble ako eh. Hooray. Niyurakan nila ang pagkatao mo. Humble ako eh. Sinampal ka na sa kabila. Humble ako, pastor eh. Yan ba ibig sabihin ng pagiging humble? Of course, sabi natin, ay, humble siya kasi hindi siya mayabang eh. Oo nga naman, ano? Pero ilang beses tayo nabansagan, ang yabang nila, oh. Karating lang sila sa Amerika, may yabang na. Pa-English pa. Mali-mali naman ang grammar. Ha? Ang Tagalog, grabe. May pasahero na, oh, galing La Union, oh, 40 years old nung lumipat sa Amerika, oh. Hindi siya makapag-English, ay makapag-Tagalog, hindi siya makapag-Ilocano. Sabi niya, so you are Ilocano? Sabi ko, ha? Ilocano daw ako, grabe. I was born in New York. Grabe, no? 40 years old nung lumipat sa Amerika, hindi na makapag-Ilocano, hindi pa makapag-Tagalog. Sabi ko, oh, Ilocano ako, I'm from Cagayan. Sabi ko, Cagayan. Sabi ko sa kanya, I'm from Cagayan. Kasi sabi niya, oh, you're Ilocano. Sabi ko, ha? Binawian ko nga. Sabi ko, yeah, I'm from Cagayan. Grabe. 40 years old. Kaya marunong mag-Tagalog. Yun nga lang, hirap na hirap siya i-transfer sa English yung mga gusto nyo sabihin. Muntik ko na sabi, mag-Ilocano ka na kasi! At mag-Ilocanohan na tayo. You know, mga kapatid sa panampalataya, as we love the church, ano po, again, the standard of humbleness and meekness is Jesus Christ. Wala eh. Can you put, Pastor John, there's a verse in Proverbs when it comes to humility. There's a direct relationship with this. Proverbs 22, verse 4. I want you guys to read this one with me before we go back to the last one, because this one is, you know, I'm studying the word curse for the last 3 weeks now, because I don't know, because the Bible said up to third, fourth generation. And so this one, I encountered this one while I'm studying the word curse in the Bible. I encountered this, and it's related to our message today. Okay, come on, let's read together. Look on this bulletin board or on the board, and let's read together. Ready, go. Humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. My goodness. Humility, humbleness, meekness, it will bring wealth and honor and life. Because humility and fear of the Lord, they must go together. You cannot be a humble person without fearing the Lord. And you cannot be a person fearing the Lord without humility. And so, magkasama ito eh, hand in hand. And the blessing upon this one, when we are humble in the presence or in the sight of the Lord, it's just like this. It will bring wealth, it will bring honor, and it will bring life into you. I want that for my life. Gusto kong magkaroon yan eh. Gusto kong magkaroon yan. Sinong ayaw ng mahabang buhay? Sinong ayaw ng honor? Honor is they respect you. Nirerespeto ka nila. Sinong ayaw ng nirerespeto ng ibang tao? Nagulat si Braden, ano? They went to Marede where, you know, I came from in the province. Natulog lang sila ng isang gabi. Tapos bumalik sila sa Maynila ulit. May checkpoint papuntang Santa Ana, military checkpoint, because that's where the Cagayan Economic Zone Authority. So may checkpoint. Kapag hindi ka taga Santa Ana, you need to pay an entrance fee. Ano po? Kapag pumunta ka sa mga Boracay at Dolor, kailangan magbayad ka ulit. So they look at him and booking, yung pamangkin ko, ano po? They're not from Santa Ana. They're not from Santa Ana. Sinilip-silip sila sa dalawang sakyan.
may mga hindi taga rito oh, may foreigner pa. And so they asked them, teka saan kayo? Saan kayo pupunta? And they mentioned the most powerful word in the world. Sabi nila, pupunta po kami sa mga Erorita. Wow. Powerful. Powerful. Grabe! Nagulat si Brayden, nagulat si Booking. Hindi sila pinagbayad. Ha? Binanggit lang namin ang apelyido niyo po ay pinapasok na po kami. Erorita. Wow. Famous. Famous? Powerful. Sabi nila, Tito, binanggit lang namin ang apelyido niyo, hindi kami pinagbayad. Binanggit lang namin ang apelyido niyo po ay pinapasok na po kami. Sabi ko, hindi niyo pa pala alam ang istorya ng Santa Ana. Ang dalawang lolo ko ay naging mayor ng Santa Ana. Kaya pala. Pwede ba akong magyabang na? Lolo ko nilang mayor eh. Anong nangyayari kapag anak ka ng congressman at gobyerno ng Pilipinas? Mayabang ka, di ba? Di mo ako kilala! Anak ako ni gobyerno! Papasukin niyo ako! Yabang mo ito, anak lang ni Buboy. Taas-taas ka ngayon ng dahil may baril ka. Taas ba yung ano? Oo. Sabi niyo, yabang nito, may baril lang. Nag-drive ka ng tundra sa Pilipinas. Walang may tundra dito. Wala. May nakikita ka ba tundra dyan? Ako lang. O sinong unang nagkapadyero sa Santa Ana? Ako. Yabang ko, no? Yan, ilang beses sinira nito, mga sa Pilipinas pa yan. Padyero mo. Nakabili ka. Ay, nakatambak. Padyero, magkano padyero? Pilipinas. Ang yabang ko, no? Ako, isa. Padyero. Ang yabang ko, no? Gusto ka lang nakapadyero ka. Padyero. Nasaan na yan? Nakatambak. Sabi ng asawa ko, wrong investment. Wrong investment. She was right. Kaya bumili na lang kami ng lupa. Pag mataas, benta na lang namin sa Pilipinas. Manang araw. Tinanong nga ng anak ko eh. Kay Lucille, pagbalik niya, Dad, sabi niya, anong gagawin mo doon sa lupa? Sabi ko, ang vision talaga doon, Christian camp. Patatayo natin ng Christian camp. Ilang hektarya ba? Sabi niya, 6.4. Ang laki ah. Sabi ko, doon mo ko ililibig pag namatay ako. But you know, the point here is one and the same. Kapag mayabang tayo, anong sabi ni Peter? If you exalt yourself, sabi niya, the Lord will bring you down. Baka meron pa. Kapag mayabang tayo, the Lord Himself will bring us down. And so, nung mayabang ako, nagyayabang ako, na ako lang ang mayroong padyero sa Ana noong unang panahon, He brought me down. Nakaranas kami mag-asawa ng, sabi ko, saan napupunta ang sweldo natin? Saan napupunta ang pera natin? Hindi namin alam kung saan napupunta. Nagkautang-utang din naman kami. Sabi ko, ang bira nangyayari sa atin. You see? Humbleness, it's either false humility or we are humble actually in the sight of God. Alam ng Diyos yan kapag false humility tayo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Binilang ko pa nga dati yan eh. $400 na Adidas. Yan. Sinira niya pa ang Kobe Bryant na shoes ko. Mayabang ako ng unang panahon. Wala akong kababaan. Pero ngayon, dalawa lang ang rubber shoes ko. Putik-putik palagi. Sabi na asawa ko, ba't hindi ka bumili? Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan. Ako rin. So ano ibig sabihin ng mababang kalooban? Pastor Mel, Yung alam ng Diyos. alam ng Diyos tayo. Amen. Meekness. Balikan natin ang standard natin si Christ. Anong
anong ginawa ni Christ nung sinampal siya at tinurunahan ng tinik-tinik? May sinabi ba siya? Nung uhulihin siya dun sa Gethsemane, anong sabi niya? Nung yung kanyang disciple ay tinagaw yung tainga ni Marcos. Sabi niya, hindi ko ba kayang tawagin ang legions of angels para protectionan ako? My point here is one and the same. Walk away. That's humbleness. Walk away. Hindi po masakit, ano po, kadamdamin. Kapag may sinabi sila, walk away, kahit masakit, ano po. Let me paraphrase na dyan. Kamali ako ng word. Kapag masakit yung sinabi nila, walk away. And paraphrase it with yourself. Sabihin mo na ng sarili mo, bakit kaya niya nasabi yun? Siguro, ay meron siyang pinagdadaanan na hindi ko alam o naintindihan. And I'm telling you guys, you will feel better kapag gano'n ang damdamin mo. May mga kayabangan din naman tayo at meron din tayong mga niyayabangan. Ulitin ko, ano? May kayabangan din naman tayo, pero meron din tayong mga niyayabangan. Bigyan mo forgive me. Bigyan mo ng halimbawa bago na tapusan. Minsan may mga niyayabangan ako. Na dati niyayabangan nila ako. Na dati ang yayabang nila. Pero ngayon walang-wala na sila. At minsan, pinaparade ko din naman sa mukha nila na ngayon ay pinagpala na nila ko ni Lord. Kung dati hindi ako nakakapagsuot ng lakos, ngayon, sako-sako aking lakos. Iyabang ko talaga, no? Dati wala akong sapatos, graduate ako na yung sapatos kong graduation ng elementary ay hiniram ng tatay ko sa kapitbahay namin para makapagsapatos lang ako. Tumaan ako sa buhay na nagkaroon ako ng sapatos na 32 pairs ng sapatos. Pero ngayon wala na. Pero ulitin ko sa inyo, kasi nga gusto kong maranasan ng damdamin ng isang tao. Ano yung meron ka na wala na rin sila? At ano ang meron sila na wala ka dati? Ay ano kaya ang pakiramdam? Sabi ko, ganun din pala. So okay lang na kahit wala ka. Pag niyabangan ka nila, sabi mo sa sarili mo, darating ako dyan. Kapag nakakita ko ngayon ng magandang kasakyan, pagbili ko ng ganyang kasyan, lumang-luma na yung sakyan mo. Para lamang yung damdamin ko ay maibsan. Kaya ulitin ko mga kapatid sa panampalataya, hindi po masama nang magkaroon, hindi po masama ang maging mayaman, wag lang tayong maging mayabang. Amen po ba tayo doon? Amen. Hindi po masama magkaroon, ulitin ko, hindi po masama ang maging mayaman. Hindi po masama magkaroon ng magandang kasakyan. Hindi po masama magkaroon ng sariling tahanan. Hindi po masama magkaroon ng magandang posisyon sa trabaho. Ito yung advice ko sa inyo ngayon. Huwag lang tayong mayabang. Kasi nga, sabi ni Pedro, kapag tayo mayabang, ang Diyos mismo ang magbababa sa atin. Kapag Diyos ang nagbaba sa atin, hindi ka makakabangon. Meron na akong experience sa pamilya namin. Merong experience. Nagyabang sila, binaba sila ng Diyos, hanggang ngayon hindi pa sila nakakabangon. Kaya sabi ko, Lord, ayoko maranasan yan. Kaya kahit ngayon, mayaman na ako, hindi ako magyayabang. Amen? Amen. Amen? Bakit parang ayaw mong maniwala, brother? Amen. Amen? Ulitin ko, kaya kahit mayaman na ako ngayon, hindi ako magyayabang. Amen? Let's bow down and pray. Oh, glorious Father in heaven, today, Father, we give you all the glory and the credit. We take we take nothing other but for you all your glory. Lord, salamat sa biyaya at blessing sa buhay namin. Dahil kayo po ang Diyos mo namin. Lord, with this simple and practical way of applying serving with love, Lord Jesus, we learn 3 things about serving with love. Na kailangan, Lord, mahaba yung pasensya namin, matuto kaming magpatawad at merong kababaan ng loob. Lord, we
learn humbleness and meekness through your Son, Jesus Christ, sa Christ naman. Kaya salamat po, Lord, dahil may mga nakakahalubilo kami mga tao, Lord. May mga kababangan sa loob. Kalooban mo, Lord. Hindi sila nagyayabang kahit anong meron sila. Marami silang pera, magandang bahay, magandang mga sakyan, pero hindi sila mayabang, Lord. Very simple and humble lifestyle ang meron po sila. And we learn from them, Lord Jesus, na sana din kami, O Diyos, na kami man, O Lord, kung ano yung meron kami, tulungan mo kami, O Lord, na we don't have to parade, Lord Jesus, what we have as a blessing. Kundi, Lord, just between me and you, between us, Lord, and you. Yung mga blessing nito na in-enjoy ko na. That we are grateful, Lord Jesus, na minsan hindi mo kami pinabayaan. Kaya, Lord, this Sunday, salamat po with this practical lesson that we learned today. Na mayroon pala kami mga bagay-bagay na minsan ay lumalagpas kami sa kayabangan, Lord. At meron kami mga niyabangan ng mga tao, Lord. Dahil minsan ay nakatikim din kami ng kayabangan sa kanila. Lord, patawarin mo kami. Kung kami, O Diyos, ay nagyayabang minsan. Patawarin mo kami, O Diyos, kung may mga niyabangan kami. Kundi, O Diyos, help us to learn this lesson. Na kami, O Diyos, kung ano meron kami, ito pala ay mga biyaya mo. Ito pala ay mga pagpapala galing sa just like First Chronicles says that the Jewish people, they acknowledge that everything they have